Good morning po at welcome po muli sa ating daily vlog. So patuloy po tayo sa pag-aaral about distraction para hindi tayo mawala sa focus. Napag-aralan po natin ang point number 1 na tayo ay huwag mag-distract, don't get distracted by interim successes, yung small successes po natin. Focus po tayo doon. Ayaw ng Lord ng mag-celebrate tayo ng sobra-sobra dyan at magkaroon tayo ng pride doon o masyado tayo maging proud doon sa nangyaring success natin because focus pa tayo doon sa big picture na kung ano pinapagawa ng Lord. Then number 2, don't get distracted by your competition. Yung kompetensya, kagaya ni Peter and John, doon sa kwento po doon sa John 21, so wag po natin hayaan yung competition sa puso po natin. So hayaan natin kung ano yung para sa kanya at yung para sa iyo. Pangatlo po, don't get distracted by the pains of life. So yan po. So lahat po tayo nakaranas ng pains sa ating buhay, yung mga hurt feelings. In John 18:33-35, sabi dito, Jesus was dragged up for interrogation by the high priest, the scribes, and the Pharisees. They charged him in the court of Pilate. Refusing to get derailed from his earthly assignment, Jesus said to Pilate, "For this cause I was born and for this cause I have come." So si Jesus Christ ay nakapokus kung ano yung assignment niya dito sa lupa. Ano po yun? To seek and to save the lost. Yan po yung mission ni Jesus Christ. At even yung death, yung sa cross, alam na po niya yan. Kaya nga po nung siya po ay bago hulihin, siya po ay nananalangin na sa Ama na kung pwedeng tanggalin, pero hindi raw yung kalooban niya kung hindi ang kalooban ng Ama ang masunod. So yan po yung focus na kailangan natin gayahin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus. Focus tells you when you fight and when not to fight. It helps you to pick up your battles wisely. So kung may focus ka kung ano yung reason mo, ano yung purpose mo, 'di ba? Hindi lahat ng laban, lalaban ka. Ibig sabihin, pwede kang umiwas po diyan to reserve your energy. So okay. So looking unto Jesus, the author and finisher of your faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. So pansinin niyo po dito, nakapokus si Jesucristo doon sa pinagpagawa sa kanya ng Ama dito sa lupa, kaya tinapos po niya. Ngayon, ganoon din ang tayo. Kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus na victory yan, ganoon din po tayo dapat. Titignan natin kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya po si Jesus yung ating titignan lamang. So wala nang iba para wala tayong mamimiss. Diba po? Si Jesus Christ lamang ang ating center of focus. Okay, in pursuing his purpose, Jesus has the joy set before him. Ano po ba yan? Si Paul. But he also that had faced the pain of the cross. Pero naranasan ni Jesus Christ at si Paul yung pain, yung paano pagsunod sa Diyos. Purpose always bring it both joy and pain. Pag nasa ministry po kayo ng Panginoon, mararamdaman niyo po yan, mararanasan po niyo yun. Hindi po exempted po tayo dyan. Because kasama po yan yung mga bagay na yan for us to learn and to mold our characters po. And to God be the glory, kaya nga po naging victorious si Jesus Christ kahit na may pain siya, siya po ay binitray, 'di ba? Iniwan ang kanyang mga disciples, tapos mag-isa lang siya doon sa cross, mag-isa lang siya doon sa harapan ng mga Pariseo, 'di ba? Nung gina-judge siya. So, alam niyo po 'yun, parang left alone siya. Kung kayo po ay nasa kalagayan niya, ay mararamdaman niyo po talaga yung you are alone at yung pain na po niyan. Pero to God be the glory, yung kwento po sa Panginoong Hesus ay napagtagumpayan po niyan because of the purpose na meron siya. Okay. So ganoon din po ang bibigyan ko ng example regarding po sa pain na kung saan ito ay dapat baliwala lamang. Kumbaga bahagi lang po ng buhay po natin 'to. Kagaya po ng isang babae na nagdadalang tao, 'di ba po? Yan po ay bunga ng pagmamahalan ng mag-asawa tapos nabuntis, okay. Yung time na siya ay nagbubuntis, maaaring naranasan niya po yung tinatawag na paglilihi at ang pagliliho po ay isang mahirap din bagay sa isang babae. So, nangyayari po 'yan at normal po nangyayari 'yan, yung paglilihing 'yan. Minsan, sila po ay nagbabamit at kung ano na po pong mga nararamdaman nila. At pagdating sa 9 months or 8 to 9 months po, ito na yung time na puwedeng lumabas na si baby sa tiyan ng nanay. At that time na 'yon, mahirap po yung dinadanas ng isang ina na sa pagluluwal ng bata. Before, it was lahat po ay puro normal delivery. Ngayon kasi may choice na, eh. Meron tayong tinatawag na painless birth.
'di ba? So, meron silang pampatulog at, dun nga po maayos na ilalabas yung bata na hindi masakit. Pero alam ko rin po na afterward ng pagkakabiyak sa kanila, pagkaka-opera sa kanila ay masakit din po. So, whether it is normal or yung painless na kung tawagin nila, I believe meron pa rin pong pain po 'yan. I believe mag-a-amen sa akin yung mga nanay na naranasan po ito. At gano'n afterward yung pain na 'yan mapapansin ninyo, mapapalitan po yung pain ng nanay because nakita nila yung baby. Wala po akong nakitang nanay na 'pag nakita nila yung baby, parang sinumpa nila yung anak nila, 'di ba po? Because yun po yung joy, joy out of the pain. So, yan po yung experience ng mga nanay, gano'n din po tayo. Minsan meron pong pain tayo na nararanasan pero because alam niyo yung purpose ninyo, mapapagtagumpayan niyo yung mga pains na yan. Because meron kang tinatahak, hindi ka puwedeng ma-distract do'n. So, pain can distract us from calling and assignment. So, yun po yung isa sa mga bagay na makakapag-distract sa'tin. So, here are some example of the pain Jesus had to endure. Tingnan po natin yung ginawa ng Panginoon. Ano ba yung naranasan niyang mga pains na yan na kailangan niyang i-endure? Pain of discipline. Okay, every champion athlete understand that he or she cannot get medal winning glory without first undergoing the discipline of training. So, ito po yung isang ginawa ng Panginoon din na tinapos niya ang takbuhin niya. So, sinanay niya ang sarili niya na kahit na anong mangyari, tatapusin niya yung kanyang misyon. At ganyan din ang mga ibang tao o ibang mga atleta, di ba? Kung titingnan natin, dahil gusto nila yung medal, okay, gusto nila yung reward, mayroon pain of discipline. So, pain of separation from friend. Ayan. So, isa rin po ito sa naranasan ng ating Panginoong Hesus na nung time na hinuli siya, di ba, wala na siyang kasama, siya mag-isa lang ang hinahuli. Okay, whenever we move up to another level, our intimacy with friends will change. Yan, 'pag naging Christian ka, maaaring mawalan ka ng friend, yung dati mong mga kaibigan. So, yan po yung mga isa sa mga nangyayari sa mga mananampalataya dahil magkaiba na kayo ng direksyon ng buhay ng inyong mga kaibigan. At, asahan po ninyo yan, mararanasan po ninyo yan, pero kung alam mo yung purpose mo, yung life purpose mo, hindi mo babalewalain mo lang yan because God will provide another kind of friend or circle of friends. Pero yung mga kaibigan mo na nakita nila rin nawa yung purpose ng buhay po nila sa Panginoong Hesus, babalik at babalik din po yan. Sapagkat po, iisa nga po, direction natin, ang focus natin kay Jesus Christ lamang. So number 3, pain of disappointments. Ano po ba to? The joy for Jesus was to see Satan's bondage over mankind's broken. Okay, but the pain for Jesus could be expressed like this. Well, tonight one of you will going to betray me, another will deny me, and the rest of you will abandon me. So, bukod po dun sa iniwan ka ng kaibigan mo, okay? So, ginamit ng kaaway yung mga bagay-bagay sa buhay natin, then mararanasan niyo yung dininay ka, binetray ka, inabandon ka, di ba? So, yan po yung mga disappointment aside from separation from friends. Okay, pain of obedience. Ito po yung 4. Hebrews 5:8 sabi dito, though he was a son, yet he learned obedience from the things which he suffered. So, pain of obedience, kasama po yan pag ating pong pupuntirihin o ipo-focus, aabutin ang ating life purpose, ang ating pong life assignment, yung divine calling natin mula sa Panginoon, yung pong pain of obedience. Because hindi po madali. Kagaya po ng ating Panginoon, we must maki-partake dun sa suffering ng Panginoon. So, Jesus Christ suffered also from this obedience niya sa ating Ama. At dahil doon, pansinin niyo naman, at the end of the day, di ba ng story, siya po ay niluklok. The name of Jesus Christ is above every name. Nakaano siya sa right hand of the throne of God. So, ganun po. Tayo rin po, pag na-endure natin yung cross, na-endure natin yung pains na yan, at nagpatuloy tayo sa divine calling natin, mararanasan din po natin yung glory kung ano po yung binigay sa ating Panginoon. So, siya pa rin po yung pain of accusation. Pain of accusation, ito po yung sinabi ng tungkol naman sa mga kapatid ng Panginoong Hesus na tungkol po dun sa nagpapagaling siya, gumagawa siya ng himala, yung parang sinasabi ng mga kapatid niya, ito po yung flesh brothers po niya, no, na ginagawa mo yun para maging sikat ka lang. Okay. Yun po yung mga term doon sa John 7:3 and 4 po yan. Ang nangyari po, hindi po talaga hindi nila kasi nakikita yung purpose ni Jesus Christ. So, inaccuse siya ng mali. So, mga Christian, ganyan din po mararanasan natin. We will be accused sa mga bagay na hindi naman mali.
Okay? So wag kayong magtaka, that is part of your mission, your part of your calling, divine calling sa Lord, the pain of accusation. Ulitin ko po, in summary, there are 5 kinds of pain na kung saan ito po ay part ng ating buhay to receive that life assignment. Okay, so I just want to encourage you na pag na-endure po natin to, we will receive a reward from God. So number 1, pain of discipline. Number 2, pain of separation from friends. Number 3, the pain of disappointments and pain of obedience. Number 4, pain of obedience. And number 5, the pain of accusation. So ganyan, dyan po muna magtatapos tayo muli at patuloy po tayo sa tinuturo ng ating Panginoon. Okay, so I hope meron po tayong natutunan for this series ng about yung ating pong born for a new focus. We are born for this focus. So pag tayo po ay hindi distracted, tayo po ay may focus, meron tayong direction, meron tayong life purpose, ina-achieve natin yung life purpose na yan, ay yung divine calling natin, life assignment natin, mga kasama at mga kapatid. To God be the glory because God's purpose for your life will be fulfilled. Hallelujah. At hindi po lahat nagagawa po ng tao yan because marami pong sumasali sa takbuhin pero ilan lamang ang nagwawagi sa dulo. Sila po yung mga finisher. So I pray that everyone who listens and watch this video ay kayo po ay hindi lamang maging listener, nakisali lamang sa takbuhin ng buhay, kung hindi kayo rin po ay naging mananagumpay, natapos ninyong takbuhin at na kayo po ay nakatanggap ng reward mula sa Lord. Because all of us who follow Jesus Christ, we are part of this race ng buhay po niya na meron tayong pagkakatawag sa Panginoon at mapulpil po natin yung divine calling po natin kay Lord. So I hope that this focus na tinuro po ng Panginoon sa atin, manatili po yan sa inyo hanggang sa dulo ng ating mga buhay po. At tayo magiging tapat na tapusin natin yung ating takbuhin dito sa lupa at hindi tayo masway sa mga distraction na binanggit po natin dito sa ating pong lessons. So, tayo po yung mag-pray. Hallelujah. Salamat po, Lord God, sa aming po natutunan regarding sa born. We are born, oh God, for a new focus, Panginoon. Focus on Jesus Christ. Focus on the Son of the living God. And we pray, oh God, as we look unto Jesus, the author and finisher of our faith, we pray that we may finish our race, oh God, at ma-receive namin yung reward mo, Panginoon. Hindi kami sumali lamang at kami po ay maging failure. Kung hindi, O God, lahat kami mag-endure hanggang sa dulo, O God. Even na mabagal kami, Panginoon, sa takbuhin, ngunit naniniwala ako, Lord God, through your grace and through the power of the Holy Spirit, ipupush mo kami para matapos namin ang takbuhin ito ng tapat, O God. Kaya po, Lord, salamat. Bless niyo po bawat isa, ang mga nanonood, ang sumusubaybay nito, Lord, pagpalain niyo po sila. I declare, Lord God, your blessing, your protection, and abundance, O God, in Jesus' name. Amen and amen. So God bless you all. So kita-kita tayo sa susunod na series po tungkol po dito sa King's Table.